topic natin ngayong araw, senyales na buntis ka na pala. So, ating tatalakayin ano ba yung mga maagang senyales ng pagdadalang tao, tsaka mga sintomas na pangkaraniwang nararamdaman ng isang magiging ina. Number 1, nakipagtalik, tapos na-miss na yung period or hindi na dumating ang regla. Kapag nangyari yon, magpe-pregnancy test na tayo. Mamaya ipapaliwanag ko at ituturo ko paano ginagawa ang pregnancy test na binibili sa mga butika. Kapag irregular yung cycle mo, pwede ka pa rin gumawa ng pregnancy test. Kasi 10 days after ng pagtatalik ay pwede na kayong mag-test. Yan. Ito pa ho yung mga ibang nararamdaman bukod dun sa missed period, laging masakit ang suso. So yan, sasakit ho yung suso nyo. Lumalaki, tapos yung nipple or yung utong, medyo magda-darken din. So yung hormones, kasi ang dahilan nito, kaya parang feeling mo mabigat dun sa breast. So yun yung una. Tapos makikita mo yung mga ugat mas lalabas doon. Number 3, naduduwal. Nagsusuka. Di ba yung iba naduduwal, nagsusuka, parang may ulcer, nangangasim yung tiyan. At pwedeng mangyari to, hindi lang sa umaga. Yung iba akala sa umaga, hindi. Sa ibang babae, sa gabi, nila nararamdaman yon. So, any time of the day, pwede nilang maramdaman itong parang naduduwal. Tapos, ihi ng ihi, ito, frequent urination. So, dadami yung dugo dun sa ating katawan kasi yung blood volume dadami. Kaya mas magtatrabaho yung ating kidneys. So, pag ganon, mas nakakaroon ng ihi. So, pati yung bladder mas puno. So, feeling mo, ihi ka ng ihi. Tapos, mapagurin din. Ito, fatigue, gusto mo magpahinga, gusto mo matulog. Hindi nila maipaliwanag bakit antukin yung mga kababaihan. Sinasabi nila baka dahil sa progesterone. Minsan parang lutang ka. So, gagawin mo dito pag lagi ka napapagod, pwede kang kumain ng mas maraming protina tsaka mga pagkain mayaman sa iron para mas makarecover ka. Kasi mapagurin, antukin, yun yung dahilan kaya sila tulog ng tulog. Hindi lang sa umaga, minsan whole day gusto nilang matulog. Sa gabi, mas mahaba din yung tulog nila. Tapos, emotional sila. So, may mood swings. Mabilis umiyak. Mapagalitan mo lang. Very sensitive yung kanilang pakiramdam. Very emotional sila. Mabilis silang paiyakin. Lalo na pag napagalitan. Maaari dahil sa surge din ng hormones. Tapos, yung iba pa, sensitive yung kanilang pang-amoy. So, yung pang-amoy nila, alam na alam nila. Tapos, hindi nila gusto yung may mga bagay na hindi nila gusto yung naaamoy nila. Pag naamoy nila yon, naduduwal sila. Halimbawa, may nagpiprito ng isda. Ito yung example na nakita ko sa mga patients. Pag nakaamoy na sila ng pritong isda, naduduwal na sila. So, iiwas sila. So, iba-iba. Yung iba naman, parang metallic taste naman daw. Laging nandun yung parang may metal silang kinakain. So, yun yung mga nararamdaman pagdating sa pang-amoy at saka sa panlasa. Merong few kailan mararamdaman to. Actually, maaga nila nararamdaman mga ilang araw pa lang pagkatapos magtagpo yung sperm cell tsaka egg cell, nararamdaman na. So, few days after conception, nararamdaman na. Yung iba, sabi ko, masarap matulog. Yung iba naman, hindi makatulog. Tapos, masakit ang ulo. Actually, maraming nakakaramdam ng sakit ng ulo. At saka yun nga, yung medyo hilo or parang lutang. Yung iba naman, parang laging mataas yung temperature nila. Parang laging mainit. Kaya makikita mo, pawis sila ng pawis, mapapawisin. So, 2 weeks after conception, mas marami pang nararamdaman. Bloated, parang laging malaki yung tiyan, hindi matunawan. Yung iba, parang laging may umiikot na hangin dun sa kanilang tiyan. Parang mas gusto nila, lagi silang uutot. Yun, kasi nga mahangin, malaki. Yung implantation bleeding, nangyayari to mga 10 days after.
pag nag-meet na yung egg cell tsaka yung sperm cell, so magiging isang cell na yan, tapos magta-travel na hanggang sa bahay bata. Kapag dumikit na yan at nag-implant na dun sa uterus o dun sa bahay bata, magkakaroon ng parang bleeding. So, yun yung tinatawag na light implantation bleeding. Parang light spotting. So, kailangan light lang Ayaw natin nung pulang-pulang dugo dun sa underwear nyo. Pag ganon, punta na agad sa doctor. O kaya yung mga parang humihilab. So, gusto natin light lang. To sobrang sakit ng ulo, parang nahihilo. So, pare-pareho. Tapos, may tinatawag na lihi. So, ito, food cravings. Yung yung gustong-gusto mong lihi, may gusto kang pagkain na lagi mong gustong kainin. Pero may mga bagay din na ayaw mong kakainin. So, pwedeng paulit-ulit. Gaano katagal? Yung iba, first few months lang naman yung food cravings nila. After a while, after a few months, nawawala na rin. After 3 months, usually dun sa first trimester. Yung iba naman, parang hilab ng hilab yung tiyan. Tapos, yung iba, pagdating sa pang-amoy, parang, di ba sabi ko, sensitive. Pero yung iba, parang laging may sipon. Or yung iba naman, very dry yung nose. Napapansin nila, mas mabilis magsugat. So, pag naglinis ng nose, minsan nagno-nosebleed. Yan. Yung iba, nagde-develop ng acne. Usually, dito sa may panga. Mas malalaki yung mga tigyawat nila. Yung iba naman, parang ngalay dun sa may likuran o dun tinatawag natin na low back pain. So, yun yung mga usual nararamdaman or discomforts. Hindi rin matunawan. Yung mga buntis matagal matunawan. Ngayon, kailan tayo gagawa ng pregnancy test? Paano malalaman kung buntis ang isang babae? Pregnancy test, tumpak ito kung tama yung pagkakagawa or paggamit mo. Kailan? Pag hindi dumating dun sa inaasahan mong petsa, pwede ka nang mag-pregnancy test. Bili lang po sa butika, hindi naman ho ito mahal. Usually, mga 100 pesos. Or 10 days after nung talik, parang kung gusto mo nang malaman or kinakabahan ka, pwede ka na rin bumili ng isang pregnancy kit sa butika at gawin lang ng tama. Kailan ginagawa ang pregnancy test? Usually sa umaga kasi concentrated pa yung ihi. So, pag concentrated, mas makukuha niya or makakatch niya yung tinatawag na HCG or yung Human Chorionic Gonadotropin. Isa po itong hormone na nakikita sa ihi. So, kapag yung fertilized egg, nag-meet na nga. So, fertilized na siya. May egg cell, sperm cell, nag-meet, fertilized egg na. Tapos, lumipat na siya dun sa bahay bata. Nag-implant na. Yun. Yung lining kakapal na. So, makukuha na niya yung hormone na HCG na tinatawag. Nadidetekto mga 10 days lang after ng talik. So, pwede na ho kayong maggawa. Yun. First urination of the day. Paano? Mag-collect muna ng unang ihi nyo sa isang cup. Tapos, sa isang table, may makikita nyo may parang kit doon na mahaba. Ito, ganito, itsura. Makikita nyo may letter C, may letter T. Letter C, controlled. T, ayan yung test nyo. Tapos, eto. Kumuha kayo ng dropper, mga 2 hanggang 3 drops, meron diyang parang well. Tapos, hintayin nyo ng 5 minutes. So, na magpata kayo, mga 2 to 3 drops. Tapos, pag 2 line ang lumabas, positive. Pag 1 line lang, negative. So, tuturuan ko kayo paano mag-interpret. Ito yung control, ito yung test. Pag pregnant, 2 line. Kapag 1 line lang, dun sa C, negative. Pag dun sa T, nag-line, ibig sabihin mali yung gawa nyo. So, ulitin ulit. Positive, ibig sabihin pregnant. Pag negative, edi hindi pregnant. Minsan, may 1 line na, very faint o light pink talaga.
So yun, baka pregnant. So ulitin nyo ulit after ilang weeks. So gawin nyo after ilang weeks. Tapos, pag positive, punta na ho kayo sa inyong OBGYN para sa inyong first prenatal check-up at congratulations. Pag nagpunta na ho kayo sa inyong OBGYN, gusto ko maaga kayong pupunta para mabigyan na agad kayo ng multivitamins. Kasi kailangan ng multivitamins, ng folate, para yung neural tube ng inyong baby ay maayos siyang lalaki. Walang diferensya. Ginagawa din po yung transvaginal ultrasound ng mga OBGYN kasi doon yung malalaman ilang weeks na yung inyong embryo or yung cell or yung magiging baby in the future. Kasi week 5, may makikita niya, may gestational sac na yon. Pag week 6 to 8, meron na hong heartbeat yon. So, malalaman na. So, confirm na. Hindi ba? So, gusto natin, pag nag-prenatal, iba-blood test na kayo ng inyong OBGYN para makita normal ba yung mother, may magkakaproblema ba in the future. Iti-test yung blood pressure, iti-test din yung sugar ng mommy. So, maraming mga gagawin ding test sa mommy bukod dun sa baby. So, sana po maging normal, uneventful, walang mangyayaring hindi maganda sa pagbubuntis nyo at maging masaya ang pagbubuntis nyo. Salamat po.